Hindi maganda ang kalusugan ko noong bata ako at karamihan sa pera ng aming pamilya ay karaniwang napupunta sa pangangalaga ng kalusugan ko. Kaya hindi talaga ako gusto ng papa ko at madalas niya akong sinasaktan at sinisigawan. Kinutya at ibinukod ako ng iba dahil doon. Madalas akong magtago at umiyak ng mag-isa. Miserable at agrabyado ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko ay parang minamaliit ninyo ako. Paglaki ko, sisiguruhin kong magkakaroon ako ng magandang propesyon para ipapamukha ko iyon sa inyong lahat. Ang maapi at mapahiya sa napakamurang edad ay talagang nakapipinsala sa iyo. At siguradong nagkaroon ito ng malaking epekto sa iyong landas sa buhay. Ganoon nga. Hindi kami magkasundo ng asawa ko pagkatapos naming makasal, kaya naghiwalay kami. Iniwan ko ang aking 4 na taong gulang na anak na lalaki sa pangangalaga ng nanay ko at tumulong ako sa isang beauty salon na binuksan ng isang kaklase ko. Isa siyang guro sa business school, kaya dahil may trabaho siya, nagpatulong siya sa akin na pamahalaan ang shop. Hindi nagtagal, tuluyan siyang nagbago. Naging malayo ang loob at naging mapanghamak. At inutos-utusan ako mula sa kanyang posisyon bilang amo. Hindi talaga ako naging komportable at nagkaroon ng distansya sa pagitan namin. Isang araw, nagtalo kami dahil sa isang bagay at ginusto kong umalis. Kinutya niya ako. Sinabi niyang, "Songzihan, hindi kita minamaliit. Pero malamang na pumuti muna ang uwak bago mo kakayanin nang wala ako." Siguradong nakasasama ng loob mo iyon. Talagang sumama ang loob ko nang marinig iyon. Talagang dagok iyon sa kumpiyansa ko sa sarili. Naisip ko, masyado kang walang respeto. Hindi mo dapat husgahan ang isang libro sa pabalat nito. Dahil sa sinabi mo, bubuo ako ng propesyon para sa sarili ko upang ipamukha ito sa iyo, kahit na ikamatay ko pa ito. Simula ngayon, ipapakain ko sa iyo iyang mapang-alipusta mong mga salita. Balang araw, papanoorin kitang bawiin ang sinabi mo. Inimpake ko ang aking mga bag at galit na umalis noong araw ding iyon. Nagsimula akong magtrabaho at mag-ipon ng pera at hindi ako kailanman humingi ng oras ng pahinga kahit kapag may sakit ako. Kapag napapagod ako at sumasakit ang likod ko, nananatili akong determinado at nagpapatuloy. Pagkalipas ng 4 na buwan, nagsimula na akong mamahala ng hair salon ng mag-isa. Pinatakbo ko ito ng mag-isa upang makaipon ako ng pera. Kumakain lang ng 1 beses sa isang araw. Kumakalam ang sikmura ko sa gabi at umiinom lang ako ng tubig para mapawi ang gutom ko. Minsan, maganda ang takbo ng negosyo at nagtatrabaho ako hanggang 2:00 o 3:00 ng umaga bago matulog. Pinipilit ko ang aking sarili na bumangon sa kama ng 6:00 ng umaga kahit medyo pikit pa ang mga mata ko. Nagbabalat at sunog na ang mga kamay ko dahil sa mga chemical na pang-firming. Dumudugo agad ang mga daliri ko. Sa sandaling itiklop ko ang mga ito. Napakasakit talaga. Nagdusa ka ng husto noong panahong iyon. Madalas akong magtago sa kumot ko, umiiyak. Pero sa sandaling naiisip ko ang panghahamak ng aking ama at ang pangungutya ng aking kaklase. Tahimik kong hinihikayat ang aking sarili. Iniisip na kung walang hirap, walang sarap. At
dapat mong ipakita sa iba kung ano ang kaya mo. Pakiramdam ko, isang araw ay magtatagumpay rin ako at magbabago ang tingin sa akin ng lahat ng namaliit sa akin at tumapak sa pride ko. Napuno ako ng motibasyon na magtrabaho ng husto. Noong 1996, sa wakas ay nagbukas ako ng sarili kong salon. Mas malaki ito kaysa sa shop ng kaklase ko at mas kaakit-akit ang mga palamuti nito. Sa araw ng pagbubukas, talagang napaiyak ako. Naisip ko, sa wakas, nakapagbukas na ako ng shop at ako na ang amo ngayon. At may maipagmamalaki na ako. Hindi nagtagal. Gusto kong palawakin ang shop at gawin itong mas magarbo at mas kaakit-akit para lubusang mapahiya ang kaklase ko. Kung malalaman ng aking mga kaibigan at kamag-anak sa bayan namin na nagbukas ako ng sarili kong shop, mapapabilib sila. Pagkatapos ng 3 taon ng pagsusumikap, nakapagtabi ako ng kaunting pera. Upang lalong respetuhin ang mga tao, namuhunan pa ako para magbukas ng mas malaking beauty salon at isang kumpanya ng cosmetics. At nagbukas ako ng 9 na chain store sa iba't ibang rehiyon. Sumali rin ako sa ilang national beauty competition at nanalo ng ilang gintong medalya. Pagkatapos ng maraming taon ng pagsusumikap, sa wakas ay naging respetado ako sa industriya at hindi sapat ang mga salita para mailarawan kung gaano ako kasaya. Gusto kong tumayo sa tuktok ng bundok at sumigaw. Natupad na ang pangarap ko. Hindi na akong taong dating kinukutya ng lahat. Habang minamaneho ang kotse ko pa uwi, tinitingnan ako ng lahat ng mainggit. Talagang nakaramdam ako ng kasiyahan at pagmamalaki. Tila ba, tinahak ko ang tamang landas at dapat akong mas magsikap sa hinaharap. Para mas mapalawak ang iyong negosyo. Noong 2002, nagbukas ako ng isang malaking beauty salon sa isa pang malaking lungsod. Habang lumalago ang negosyo ko, parami ng parami ang nakakakilala sa pangalan ko. Pakiramdam ko ay kaya ko nang maglakad ng may kumpiyansa. Mas masigla ang pakiramdam ko at may saya sa paglalakad ko. Naisip ko, kung makakasalubong ko ang kaklase ko, kailangan ko talagang magpasalamat sa kanya. Kung hindi dahil sa kanyang mga namamahiyang komento, hindi ko mararating kung ano ang mayroon ako ngayon. Pero sa gulat ko, nalaman ko na nagkaroon siya ng cancer sa baga at pumanaw na. Pumanaw na? Nagulat ako at talagang nadismaya. Hindi ko maintindihan kung bakit napakarupok ng buhay ng mga tao. Namatay siya sa edad lamang na 39. Nagtagumpay na ako sa wakas, matapos magbayad ng napakalaking halaga. Gusto kong bawiin niya ang kanyang mga sinabi, na labis na nakainsulto sa akin at yumurak sa aking dignidad. Pero, masyado nang huli para maipakita ko sa kanya ang aking tagumpay at kaluwalhatian. Dahil bigla na siyang lumisan. Gaano man kalaki ang iyong kasikatan o kayamanan, hindi mo madadala ang alinman sa mga ito kapag namatay ka na. Kaya, ano ang saysay ng buhay? Hindi maipaliwanag ang aking pagkadismaya at kawalan ng pag-asa dahil sa isiping iyon. Talagang naapektuhan ka sa pagkamatay ng kaklase mo. Oo. Ilang panahon akong palaging ginugulo ng katanungang iyon, pero walang makapagsabi sa akin ng sagot.
Hindi nagtagal. Muli kong ibinuhos ang aking lakas sa trabaho ko at inisip kong magpalit ng propesyon. Bakit naman? Ang pagbubukas ng beauty salon ay mababa pa rin sa hierarkiya ng lipunan. Pero ang pagiging doktor ay isang trabahong may mataas na reputasyon at lubos na iginagalang. Kaya nang hindi iniisip ang mahal na matrikula, nagpunta ako sa ilang malaking lungsod, naghahanap ng mga sikat na doktor at acupuncturist para matuto ng Chinese medicine. Sa pagsisikap na matupad ang pangarap ko, napabayaan ko ang pag-aaral ng aking anak at tuluyan ko pang nakalimutan na may anak pala ako. Hindi ko inalagaan ang aking tumatanda ng ina o inisip man lang ang sarili kong negosyo. Sa halip ay ibinuhos ko ang aking lakas sa aking pag-aaral. Naglalakad man, kumakain, o nakahiga sa kama. Ang ginawa ko lang ay siyasatin ang mga nakababagot na teorya ng Chinese medicine. Nang walang oras para magsaya kasama ang aking mga kaibigan o makipag-usap sa aking mga magulang o mga kapatid na babae. Minsan, nararamdaman ko na talagang mahirap ito at gusto ko nang bitiwan ang aking pag-aaral. Pero, nang maisip kong maaaring umangat ang aking katayuan sa lipunan dahil sa pag-aaral ng medisina at mas makukuha ko ang paghanga ng mga tao, binalaan kong sarili ko na huwag sumuko sa kalagitnaan at huwag hayaang maliitin ng iba. Kailangan kong tapusin ang aking pag-aaral, gaano man ito kahirap at nakakapagod. Gusto mo pa rin ng mataas na katayuan. Oo. Ganoon ko pinanatili ang motibasyon sa sarili ko. Sa 15 taon ng masigasig na pag-aaral, pagsasaliksik at pagsasanay, medyo nakabuo ako ng reputasyon sa larangan ng medisina at nagsimula akong maglakbay sa buong bansa. Nagsasanay sa acupuncture at pangangalagang pangkalusugan. Pagkatapos ng mahabang panahon ng palaging pagiging abala sa mga pagsasanay, paroot pa rito, sakay ng mga eroplano at tren. Nagkaroon ako ng mga problema sa panunaw na lubharing nakaapekto sa aking pagtulog at palagi ako nahihilo at nalulula. Pero hindi ako nagpatingin sa doktor. Minsan, nang lumalala na ang pamamaga ng aking sikmura, nagkaroon din ako ng anal fistula at naging lubhang duguan ang aking dumi. May training ako noon, kaya kinailangan kong tiisin ito at sumakay ako ng eroplano patungo sa isang lungsod na mahigit 300 milya ang layo. Pagbaba ko pa lang ng eroplano, napalibutan na ako ng mga bulaklak at palakpakan. At narinig ko ang mga naiinggit na tinig ng magagandang opinyon sa likod ko. Iyan si Professor Song. Napakabata at napakaganda. Oo, dumalo ako sa isang klase niya. Napakahusay ng pagkakaturo nito. Sa sandaling iyon, naramdaman kong sulit ang lahat ng sakripisyo at pagsusumikap ko. At tahimik kong sinabi sa sarili ko ng paulit-ulit. Manatili kang matatag. Kaya mo iyan. Maraming pagsusumikap ang nasa likod ng tagumpay. Pinilit kong tiisin ang matinding pananakit ng tiyan at panlalamig ng pawis. 3 araw akong tumatayo sa entablado habang nagtatalumpati ng nakangiti. Para sa kasikatan at kayamanan, handa kang kayanin ang anumang paghihirap. Pero ang paghihirap na iyon ay dulot ng paghahangad ng kasikatan at kayamanan. Ganoon na nga. Kumaway ako para magpaalam sa mga estudyante nang bumaba ako sa entablado. At sa sandaling iyon, kakaibang lungkot ang naramdaman ko sa kahungkagan ng lahat ng iyon.
Pinilit ko ang mahina at pagod kong katawan na makabalik sa aking hotel. Pabagsak akong humiga sa kama ko at tumitig sa kisame. Napuno ako ng hindi maipaliwanag na kalungkutan at kapanglawan. Ang mga bulaklak at palakpakan ay dating simbolo ng aking tagumpay at kabantugan. Pero ang lahat ng iyon ay hindi nagtatagal. Panandalian lang. Hindi ito makakatulong na mapalaya ako mula sa aking karamdaman at kahungkagan. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Ngayong nakuha ko na ang respeto at paghanga ng iba, bakit hindi ako masaya kahit kaunti? Sa halip, hungkag, miserable, walang magawa, at malungkot ang pakiramdam ko. Para saan ba talaga nabubuhay ang mga tao? Paano mabubuhay ang mga tao nang may kabuluhan? Nararapat pag-isipan ang mga katanungang iyon. Oo, pero hindi ko ito mawari noong panahong iyon. Sa tuwing umuuwi ako ng pagod na pagod, paulit-ulit akong tinatanong ng nanay ko, ng malungkot, "Anak, abalang-abala ka mula madaling araw hanggang dapit hapon. Hapong-hapo ang katawan mo. Sulit lang ba iyon? Dapat kang manampalataya sa Diyos. Tayo ay nilikha niya. Sa pagkakaroon ng pananalig, makakamit mo ang katotohanan na siyang tanging paraan para mamuhay ng makabuluhan at payapa. Kung walang pananalig, anumang bagay na hinahangad mo sa mundong ito ay magiging walang kabuluhan." Ano ang perspektiba mo sa pananalig noong panahong iyon? Sa totoo lang, alam kong magandang bagay ang pananalig. Pero ang buong puso ko ay nasa trabaho ko. Gusto kong maging isang mananampalataya kapag mas matanda na ako, kapag nagretiro na ako. Paanong hindi ako tututok sa propesyon ko, gayong napakabata ko pa. Kaya naman, hindi ko sineryoso ang sinabi ng nanay ko. Pagkatapos niyon, palagi akong nai-stress, kapwa sa trabaho at sa emosyonal na aspeto. Nagkaroon ako ng endocrine disorder at bumaba ang immunity ko. Nagkaroon din ako ng kakaibang kondisyon sa balat na sobrang makati. Isang pangangati na nagmumula sa kailaliman ng aking balat. Walang naitulong ang pagkamot ng mga kamay ko o ang pag-inom ng mga gamot. Hinahawakan ko ng isang kamay ko ang balat sa mukha ko at sa kabilang kamay ay hawak ko naman ang isang karayom na pang skin test. Tinutusok ko ang balat ng paulit-ulit hanggang sa duguan na ang buong mukha ko. Hindi ko makayanan ang pangangati ng balat ko. Pakiramdam ko ay mas mabuti pang mamatay na lang ako. Sobrang namamaga ang mukha ko. Nang makita ko ang sarili ko sa salamin, hindi ko malaman kung mukha pa ba akong tao o multo. Alam kong hindi ako makakalabas ng bahay. Naisip ko, kaya kong pagalingin ang lahat ng uri ng sakit sa iba na mahirap gamutin. Pero hindi ang sarili ko. Kalunos-lunos. Napakadakila ko dati. Pero ngayon, ay wasak na wasak ako. Gusto kong tumalon sa bintana para mamatay. Patuloy akong umiiyak at tumatangis. Siguro, nakagawa ako ng napakalaking kasamaan sa nakaraan kong buhay. At itong nagiging kabayaran ko.
Pumunta ako sa isang doktor ng Chinese medicine para ipagamot ito pagkatapos niyon. Sinabi niya na nakakita na siya noon ng kondisyon na kagaya ng sa akin at hindi ito gumaling sa 20 taon ng paggagamot. Masyado akong pinanghinaan ng loob nang marinig iyon. Talaga bang magiging ganoon na lang ako habang buhay? Nagpakahirap ako halos buong buhay ko para magkapangalan. Pero ganito lang ang nangyari sa akin. Ano pang saysay ng buhay ko? Ginusto kong uminom na lang ng ilang gamot pampatulog at matapos na ito. Habang naghahanda akong tapusin na ang buhay ko, noong Abril 2018, muling ibinahagi sa akin ng nanay ko ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Napanood ko ang musical drama ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, ang kwento ni Xiao Zhen. Labis akong naantig. Nakapaloob dito ang ilang salita ng Diyos. Ang makapangyarihan ay may habag sa mga taong ito na nagdurusa ng labis. Kasabay nito, nanghihinawa na siya sa mga taong ito na walang kamalayan dahil kinailangan niyang maghintay ng sagot sa napakatagal na panahon mula sa mga tao. Hangad niyang maghanap, hanapin ang iyong puso at ang iyong espiritu. Bigyan ka ng tubig at pagkain upang gisingin ka, upang hindi ka na mauhaw at magutom. Kapag pagod ka na at nararamdaman ang labis na kapanglawan ng mundong ito, huwag magulumihanan, huwag manangis. Tatanggapin ng makapangyarihang Diyos ang tagapagbantay, ang iyong pagdating anumang oras. Siya ay lagi sa iyong tabi upang bantayan ka, naghihintay sa iyong pagbabalik. Hinihintay niya ang araw na biglang babalik ang iyong alaala. Na matatanto mo na ikaw ay nagmula sa Diyos at minsay nawalan ka ng direksyon at minsay nawalan ka ng malay sa daan at minsay nagkaroon ng ama at na iyong matatanto, bukod pa riyan, na ang makapangyarihan sa lahat ay laging nagbabantay, naghihintay ng napakatagal na panahon sa iyong pagbabalik. Noon pa man ay binabantayan ka at lubhang umaasam, naghihintay ng tugon na walang kasagutan. Ang kanyang pagmamasid at paghihintay ay hindi matutumbasan, at ang mga ito ay para sa kapakanan ng puso at espiritu ng tao. Marahil ang pagmamasid at paghihintay na ito ay walang tiyak na katapusan, at marahil ang mga ito ay malapit ng magwakas. Ngunit dapat mong malaman kung saan talaga naroroon ang iyong puso at espiritu sa mismong sandaling ito. Ang bawat pangungusap ng mga salita ng Diyos ay nakaantig sa puso ko. Ang kwento ni Xiao Zhen ay parang isang tunay na paglalarawan ng sarili kong buhay. Naramdaman ko ang pagtawag sa akin ng Diyos na yakapin siya. Anak, bumalik ka na. Napaluha ako sa pagmamahal ng Diyos at hindi ko napigilang humikbi. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng pag-uwi. Nakahanap na ng kanlungan ang puso kong naliligaw at ligtas na ito. Ang mga taon na iyon ng pag-iisa, paghihirap at kalungkutan, at maging ang mga lihim na hindi ko kailanman sinabi sa sinuman, sa wakas ay maibabahagi ko na sa Diyos. Sumigaw ako sa puso ko. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung gaano kahirap ang naging buhay ko. Tanging ang lumikha ang kayang magmahal ng tunay sa mga tao. Luhaan akong lumapit sa Diyos
at sinabi sa kanya, Diyos ko, noong pagod na pagod ako sa pagpapakahirap sa aking propesyon, ibinahagi mo sa akin ang ebanghelyo ng paulit-ulit sa pamamagitan ng nanay ko. Pero ayaw kong lumapit sa iyo, alang-alang sa aking propesyon. Nang makita kong paulit-ulit na tumatawag ng Diyos, Diyos si Xiao Jian sa entablado, naantig ako ng sobra-sobra. Kinamumuhian ko ang sarili ko sa paulit-ulit na pagtutulak palayo sa iyong kamay na magliligtas. Paulit-ulit kitang sinasaktan. Ngunit hindi mo sinukuan ang aking kaligtasan. Nanatili ka sa aking tabi. Naghihintay sa sandaling babaling ako sa iyo para mailigtas mo ako sa aking labis-labis na pasakit. O Diyos, gusto kong manalig sa iyo. Gusto kong sumunod sa iyo ng malapitan at sambahin ka. Pagkatapos, iniyak ko sa Diyos ang lahat ng ibinaon ko sa aking puso sa lahat ng taon na iyon. Gumaan ng husto ang buong pakiramdam ko at bumuti ang lagay ng kalooban ko. Dahil sa aking pagharap sa Diyos, naging pinakamasaya akong tao. At talagang pinagsisihan ko kung gaano naging matigas ang ulo ko. Paulit-ulit na itinataboy ang pagliligtas ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palaging may itinakda ng oras ang Diyos kung kailan makakabalik ang mga tao sa harapan niya. Oo nga. Naramdaman ko sa puso ko na ito ang pagmamahal at pagliligtas ng Diyos. Pagkatapos niyon, gutom na gutom kong kinain ang mga salita ng Diyos. Labis akong naantig nang makita ang ipinapakita sa atin ng Diyos na totoong larawan ng pagtiwali ni Satanas sa sangkatauhan. Ang mga salita ng Diyos ang lahat ng katotohanan at ibinubunyag ng mga ito kung ano talaga tayong mga tao. Talagang nasisiyahan ako sa pakikipagtipon sa mga kapatid at sa pag-awit ng mga himno ng papuri sa Diyos. Masayang masaya ako. Nakita ko na matapat at sinsero sa isa't isa ang mga kapatid. Kapag nagpapakita sila ng katiwalian, kaya nilang hayagang magbahaginan at magtulungan ng walang anumang uri ng intriga o pandaraya. Pakiramdam ko ay nabubuhay ako sa isang ganap na naiibang mundo at tuluyan ko nang nakalimutan ang dati kong paghihirap. Unti-unti ring bumuti ang kalusugan ko. Lubos akong nagpapasalamat sa pagliligtas ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Iniisip ko na mula nang ako'y maging isang mananampalataya, nagbabasa ng mga salita ng Diyos at kumakanta ng mga himnong pumupuri sa Diyos araw-araw, naging napakasaya ko. Bakit noong nasa mundo ako sa labas, may propesyon, reputasyon at katayuan at pera, hindi man lang ako masaya. Sa halip, napakamiserable ng buhay ko. Maraming taong nagkakamit ng pera at kasikatan ang napapaisip dito. Oo, Paano ka nalinawan dito sa huli? may nabasa ako sa mga salita ng Diyos kalaunan. Ginagamit ni Satanas ang katanyagan at pakinabang upang kontrolin ang mga iniisip ng tao hanggang sa ang tanging maisip ng mga tao ay katanyagan at pakinabang. Nagsusumikap sila para sa katanyagan at pakinabang. Nagdaranas ng mga paghihirap para sa katanyagan at pakinabang. Nagtitiis ng kahihiyan para sa katanyagan at pakinabang. Nagsasakripisyo ng lahat ng mayroon sila para sa katanyagan at pakinabang. At maghuhusga o magpapasya para sa katanyagan at pakinabang. Sa ganitong paraan,
Iginagapos ni Satanas ang mga tao gamit ang kadenang hindi nakikita at wala silang lakas ni tapang na iwaksi ang mga ito. Dala nila ang mga kadenang ito nang hindi nila nalalaman at hirap na hirap silang sumulong. Alang-alang sa katanyagan at pakinabang na ito, lumalayo ang sangkatauhan sa Diyos at nagtataksil sa Kanya at lalo silang nagiging masama. Sa ganitong paraan, sa makatuwid, sunod-sunod na nawawasak ang mga henerasyon sa gitna ng katanyagan at pakinabang ni Satanas. Kung hindi mo nauunawaan ang katotohanan, hindi mo makikita ng malinaw ang usaping ito at iisipin mong, maganda ang magkaroon ng diwang lumalaban, makatwiran ito. Paano mabubuhay ang isang tao kung wala siyang diwang lumalaban? Kung walang diwang lumalaban, hindi ka man lang magkakaroon ng sigla at lakas. Ano ang silbi ng mabuhay kung gayon? Lubos kang magiging mahina at walang kakayahan, maamong magpapasakop sa lahat ng bagay. Iniisip ng mga tao na dapat silang magsikap na may marating sa buhay. Paano sila nagsusumikap na may marating sa buhay? Sa pagbibigay diin sa salitang lumalaban. Ano man ang mangyari, kailangan nilang lumaban upang makamit ang kanilang mga mithiin. Ang kasabihang huwag sumuko kailanman ay nagmumula sa salitang lumalaban. Lumalaban sila sa buhay araw-araw. Ano man ang kanilang ginagawa, palagi nilang gustong manalo sa pamamagitan ng pakikipaglaban at gamitin ang kanilang mga tagumpay para makapagpakitang gilas. Sa lahat ng kanilang ginagawa, palagi nilang gustong magsikap na may marating. Isa ba itong bagay na maaaring makamit? Ano ba mismo ang pinagsusumikapan at ipinaglalaban nila? Lahat sila ay nakikipaglaban alang-alang sa reputasyon, pakinabang at katayuan at para sa sarili nilang mga interes. Ano ang punto ng pakikipaglaban? Upang maging isang bayani at matawag na isang magiting na tao. Ngunit sa huli, lahat ay mamamatay at maparurusahan, walang duda rito. Saan man mayroong mga diablo at Satanas, magkakaroon ng pakikipaglaban, ngunit sa huli, mamamatay ang lahat at matatapos din ang pakikipaglaban. Ito ang kahihinatnan ng mga diablo at ni Satanas. Nalutas ng mga salita ng Diyos ang kalituhan sa puso ko at agad akong naliwanagan. Napagtanto ko na ang kasikatan, kayamanan at katayuan ay mga pamamaraan, taktikang ginagamit ni Satanas para gawing tiwali, iligaw at kontrolin ang mga tao. Ang mga ito rin ay mga tanikalang inilalagay sa atin ni Satanas. At sa mga tanikalang ito, walang sino man sa atin ang makakawala. Miserable ang buhay ko. Sa 28 taong nagtrabaho ako ng husto. Itinuring ko bilang mga positibong bagay na dapat hangarin ang mga satanikong lason tulad ng dapat mong ipakita sa iba kung ano ang kaya mo. Dapat magsikap ang mga tao na magkaroon ng dignidad. Kung walang hirap, walang sarap. Nagsusumikap ang tao na umangat. Dumadaloy ang tubig pababa. At ang ligasiya ng isang tao ay ang refleksyon ng kanyang buhay. Itinuring ko ang mga ito bilang mga layon ko sa buhay. Walang habas na tinahak ko ang landas ng paghahabol sa kasikatan at kayamanan. Namumuhay ng miserable. Sa pagbabalik tanaw sa umpisa, nang kutyain at maliitin ako ng aking kaklase, isinumpa ko na lalaban ako para mapahiya siya.
Napagtagumpayan ko ang pasikot-sikot ng katayuan at kabantugan. Nagsimula akong magpakahirap at magdusa para sa kasikatan at kayamanan. Nagbalat at nagdugo ang mga kamay ko dahil sa mga chemical na pang-perming. Pero ayaw kong gumastos ng pera para kumuha ng tauhan. Upang makatipid, 1 beses lang ako kumakain sa isang araw at pinapawi ang aking gutom sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig. Sobrang-sobra ang pagod ko, pero ayaw ko pa ring magpahinga. Ginawa kong motibasyon ang kung walang hirap, walang sarap sa paghahangad sa kasikatan at kayamanan. Kalaunan, sa wakas ay naging kilala na ako at pansamantala akong nasiyahan. Pero hindi pa rin ako huminto sa aking paghahangad ng reputasyon at katayuan. Patuloy lamang na lumalaki ang aking ambisyon at hangarin. Upang mapabuti ang aking katayuan sa lipunan, madagdagan ang aking kabantugan, at mas makamit ang paghanga at pagpapahalaga ng mga tao. Hindi ako nagdalawang isip na gumugol ng 15 taon sa pag-aaral ng medisina. Wala na akong oras umuwi para makita ang nanay at anak ko. Wala na akong inisip na iba maliban sa propesyon at reputasyon ko. Sa sandaling nakamit ko ang tagumpay, binaliwala ko ang lahat para magsaya sa mga bulaklak at palakpakan. Paulit-ulit ko pangang itinulak palayo ang kamay ng pagliligtas ng Diyos. Upang mabola at mapuri ng iba, nagpanggap ako. Hapong-hapo at pagod na pagod ang katawan ko, hanggang sa nagkasakit na ako. Pero patuloy pa rin akong nagli-lecture. Pagkatapos, ang lahat ng naipon na pagod ay naging isang kakaibang sakit. At hiniling ko na lang na mamatay. Nakapanghihina ang landas na tinahak ko nang may tanikala ng kasikatan at kayamanan. Kagaya ng isang kalabaw na humihila ng gilingan sa dilim. Hindi ako makalaya kahit gaano pa kalakas ang paghila ko. Namumuhay ako sa mga satanikong laso na ito, nang walang iba kundi kasikatan at kayamanan sa puso ko at ang pagpapahalaga ng iba sa aking isipan. Talagang naging makasarili ako at ubod ng sama. Lubos na walang pagmamalasakit at pagmamahal. Para akong isang walang awang nilalang. Namumuhay na parang hindi tao o halimaw. Ako lang ang nakakaalam ng pasakit sa likod ng reputasyong natamo ko. Hindi iyon isang tamang landas sa buhay. Dahil sa bagay na iyon na sinabi ng kaklase ko, hindi ko ginustong maging isang pangkaraniwang tao, kundi ginusto kong pamunuan ang iba na maitaas ako. Sa loob ng mahigit 2 dekada, nagdusa ako na para akong iniihaw sa hurno. Tulad ng sinasabi ng mga salita ng Diyos, kung lagi mong gustong maging isang taong namumukod-tangi, na mas mahusay kaysa sa iba, ipinapahamak mo ang sarili mo, sinisira ang sarili mo, at pinahihirap mo ang sariling buhay mo. Talagang tinitiwali at pinipinsala ng mga satanikong pilosopiya ang mga tao. Napakaraming tao ang naghihirap sa buong buhay nila, pero hindi nila ito kailanman nakikita ng malinaw. Totoong-totoo. Kung hindi dahil sa mga paghahayag ng mga salita ng Diyos,
Walang sino man sa atin ang makakakita na mga maling paniniwala ang dapat magsikap ang mga tao na magkaroon ng dignidad. At kung walang hirap, walang sarap, na ang mga ito ay taktikang ginagamit ni Satanas sa pagtitiwali sa mga tao. May iba pa akong nabasa sa mga salita ng Diyos. Kapag walang Diyos ang isang tao, kapag hindi niya siya nakikita, kapag hindi niya malinaw na nakikilala ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos, ang bawat araw ay walang kabuluhan, walang halaga, kahabag-habag. Saan man naruroon ang isang tao, anuman ang trabaho niya, ang paraan ng paghahanap buhay niya, at ang pagsisikap niya sa sariling mga layunin ay nagdadala lamang sa kanya ng walang katapusang sakit sa damdamin at di maibsang pagdurusa, hanggang sa hindi na siya makalingon sa nakaraan. Sa pamamagitan lamang ng pagtanggap ng isang tao sa kataas-taasang kapangyarihan ng lumikha, pagpapasailalim sa kanyang mga pagsasaayos at paghahanda, at paghahanap sa tunay na buhay ng tao, siya unti-unting makakalaya mula sa lahat ng sakit ng damdamin at pagdurusa, at maiibsan ang lahat ng kahungkagan sa buhay. Napagtanto ko mula sa mga salita ng Diyos na ang dahilan kung bakit napakasakit para sa akin ang nakalipas na 20 kakatuwang taon ay dahil hindi ko kilala ang Diyos. Namumuhay ako ayon sa mga satanikong pilosopiya nang walang tamang layon at direksyon sa buhay. Iyon ang naglagay sa akin sa maling landas na iyon. Walang awang pinaglalaruan ako ni Satanas at nabubuhay ako ng walang anumang kabuluhan. Kailangan kong lumapit sa Diyos. Tanggapin ang kanyang mga salita bilang batayan ng aking pag-iral. Magpasakop sa kanyang pamumuno at mga pagsasaayos, at tahakin ang daan ng pagkatakot sa Diyos at pag-iwas sa kasamaan upang mahanap ang tamang landas sa buhay. Katulad lang ito ni Job, na siyang pinakamayamang tao sa silangan at may pamilyang may malaking kayamanan. Ngunit, alam niya na ang lahat ng mayroon tayo ay inorden ng kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Hindi siya naghangad o nagdiwang sa kasikatan o katayuan, kundi nagtrabaho lang siya ng normal. Namuhay siya ng malaya at masaya. Pagkatapos, sa loob ng isang gabi, inalis ang kayamanan ng kanyang pamilya at lahat ng kanyang anak ay namatay. Subalit, pinuri pa rin niya ang ngalan ng Diyos. Sinasabing, si Jehovah ang nagbigay at si Jehovah ang nag-alis. Purihin ang pangalan ni Jehovah. Isa siyang kahanga-hangang saksi para sa Diyos. Nagawa ni Job na magpasakop sa pamamahala at mga pagsasaayos ng Diyos. At tinahak niya ang landas ng pagkatakot sa Diyos at pag-iwas sa kasamaan. Namuhay siya ng may dignidad at sa huli ay nakamit niya ang pagsang-ayon ng Diyos. Gusto kong tularan si Job. Talikuran ang maling landas na tinahak ko sa buhay. Magkaroon ng tunay na pananalig. Basahin ang mga salita ng Diyos. Hangarin ang katotohanan at gawin ang tungkulin ng isang nilikha. Iyon ang tanging paraan para maging malaya sa kahungkagan at pasakit sa puso ko, at maging malaya sa pinsala at mga tanikala ni Satanas. Iyon ang tanging landas para sa akin. Nagdasal ako sa Diyos. Nagnanais na maging isang taong nakikinig sa kanyang mga salita at sumusunod sa kanya. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Natagpuan mo sa wakas ang direksyon mo sa buhay. Ngunit, noong gusto ko nang talikuran ang propesyon ko,
at ibuhos ang aking sarili sa aking pananampalataya at tungkulin, naharap ako sa ilang balakid. Nakatanggap ako ng tawag mula sa aking anak isang araw. Ang kumpanya ay nasa bingit na ng pagsasara at gusto niya akong bumalik at sumaklolo para iligtas ito. Talagang nagtalo ang kalooban ko nang marinig iyon. Pagkatapos ng 28 taong pagsisikap, talaga bang matatapos na lang iyon ng ganoon? Sa isang iglap lang, ay mawawala na sa akin ang lahat. Tulad noong bago pa ako nagsimulang magtagumpay sa propesyon ko. Ano na lang ang magiging tingin at sasabihin sa akin ng mga tao? Paano ko haharapin ang iba? Hindi na ako magkakaroon ng paraan para makapaghanap buhay. Hindi ako handang isuko iyon ng ganoon-ganoon lang. Isa talaga iyong pagsubok. Oo. Habang nagpaplano akong bumalik para iligtas ang kumpanya, namula ang magkabilang braso ko at nagsimula itong kumati ng husto. Tulad ng pangangati ng mukha ko noon. Sumakit din ang katawan ko at talagang nainis din ako. Dahil hindi pa ako ganap na gumagaling, paano kung pumunta ako tapos sumama ulit ang pakiramdam ko? Alam ko na kapag nahaharap sa ganoong uri ng paghihirap, ang pakikipag-usap sa Diyos ang tanging solusyon. Kaya't nagdasal ako sa Diyos. Diyos ko, alam kong nasa maling landas ako noon. Naghahabol ng pera at kasikatan. Ngayon gusto kong basahin ang iyong mga salita at gawin ang aking tungkulin araw-araw. Pero, malapit nang magsara ang kumpanya ko. Naguguluhan talaga ako. Ayaw ko pong magsara ng ganoon na lang ang negosyong pinaghirapan ko ng mahigit 20 taon. O Diyos, talagang hindi ko alam kung ano ang gagawin. Pakiusap, gabayan mo po ako. Pagkatapos, isang umaga, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang kapwa apprentice. Sinabi niyang na-stroke sa eroplano ang guro namin at dinala sa ospital, pero hindi na nailigtas. Napagtanto ko na iyon ay alerto at babala ng Diyos para sa akin, para ipakita sa akin na gaano man karami ang pera ko o gaano man ako kabantog, hindi nito maililigtas ang buhay ko. Pagkatapos ibaba ang tawag, lumuhod ako sa harapan ng Diyos at nagdasal. O Diyos, alam kong dininig mo ang dasal ko. Natauhan ako sa pagkamatay ng aking guro. Ngayon nauunawaan ko na ang magawang mabuhay ay pagliligtas mo sa akin. Noong pinahirapan ako ng sakit hanggang sa puntong gusto ko nang mamatay at tapusin ang lahat, tinulutan mo akong marinig ang iyong tinig. Inililigtas ako. Gusto kong pakaingatan ang mahalagang pagkakataong ito ngayon. At hindi ko na pwedeng ulitin ang mga dati kong pagkakamali. Noong panahong iyon, nabasa ko ang ilang salita ng Diyos na talagang nakaantig sa akin at mas malinaw na nagpakita sa akin kung ano ang dapat nating hangarin sa buhay. Aling mga sipi ng mga salita ng Diyos ang may pinakamalalim na epekto sa iyo? Maaari mo bang ibahagi ang mga ito sa amin? Oo pa, sabi ng Diyos. Bagaman ang pinagugugulan ng mga tao ng kanilang buhay na pagiging mahusay sa iba't ibang kasanayan para maipagpatuloy ang buhay, ay maaaring makapaghandog ng kasaganaan sa mga material na kaginhawahan. Ang mga ito ay di kailanman nakapagdadala sa puso ng isang tao ng tunay na kapayapaan at kasiyahan. Sa halip,
ay patuloy na nagiging dahilan ang mga ito para mawala ng mga tao ang kanilang direksyon, mahirapang kontrolin ang kanilang mga sarili, mapalampas ang bawat pagkakataon na matutuhan ang kabuluhan ng buhay. Ang mga kasanayan na ito na para sa patuloy na pamumuhay ay lumilikha ng pagkaligalig kung paano angkop na haharapin ang kamatayan. Sa ganitong paraan, nasisira ang mga buhay ng mga tao. Ginugugol ng mga tao ang kanilang mga buhay sa paghahanap ng salapi at katanyagan. Mahigpit silang kumakapit sa mga dayaming ito. Iniisip na ang mga ito ang tanging paraan nila ng suporta, na para bang kung mayroon sila nito, ay maaari silang patuloy na mabuhay, na maaari silang malibre sa kamatayan. Subalit, kapag malapit na silang mamatay, doon lamang nila natatanto kung gaano kalayo ang mga bagay na ito sa kanila, kung gaano sila kahina sa harap ng kamatayan, kung gaano sila kadaling mabasag, kung gaano sila kalungkot at tila walang kakayahan at walang matatakbuhan. Natatanto nila na ang buhay ay hindi nabibili ng salapi at katanyagan, na gaano man kayaman ang isang tao, gaano man kataas ang kanyang posisyon, lahat ng tao ay pantay-pantay na mahihirap at walang halaga sa harap ng kamatayan. Natatanto nila na hindi nabibili ng pera ang buhay, na hindi mabubura ng katanyagan ang kamatayan, na alinman sa pera o katanyagan ay di makapagpapahaba ng buhay ng isang tao ng kahit na 1 minuto o kahit na 1 segundo. Habang mas lalong ganito ang nararamdaman ng mga tao, lalo nilang ninanais na patuloy na mabuhay. Habang mas nararamdaman ito ng mga tao, mas kinatatakutan nila ang pagsapit ng kamatayan. Tanging sa punto lang na ito nila tunay na napagtatanto na ang kanilang mga buhay ay hindi sa kanila para kontrolin, at walang sino man ang makapagsasabi kung siya ay mabubuhay o mamamatay. Ang lahat ng ito ay wala sa kanyang kontrol. Binigyang sigla ng mga salita ng Diyos ang puso ko, at nakapagbibigay liwanag ang mga ito. Naisip ko ang aking guro na naghabol ng kasikatan at pakinabang sa buong buhay niya, at siyang nirespeto ng mga medical na practitioner sa China at sa ibang bansa. Ipinagdiriwang siya saan man siya magpunta, at masasabing pareho niyang taglay ang kasikatan at kayamanan. Ngunit gaano man siya kamatagumpay, nang magkasakit siya at nanganib ang buhay niya, hindi siya mailigtas ng kasikatang iyon. Ipinakita talaga sa akin niyon na kahit gaano pa kaganda ang reputasyon ng isang tao, hindi nito kayang pahabain ang kanyang buhay ng kahit 1 segundo. Kahit gaano pa karami ang pera niya, hindi niyon mabibili ang kalusugan. Naging ganoon din ako. Nagkaroon ako ng tagumpay at kasikatan, pero ang pagdurusang dulot ng karamdaman ay nagtulak sa akin na naisin ang kamatayan. Ano ang silbi ng mas magandang reputasyon? Hindi niyon maiibsan kahit katiting ang kahungkagan ng damdamin ko at ang sakit ng katawan ko. Tapos, tunay kong naranasan na ang kasikatan at kayamanan ay parang mga bulalakaw, mga hungkag na bagay na kumikislap lang. Nagdadala lamang ng panandali ang katuwaan at kasiyahan. Pero, hindi ba't ordinaryong tao pa rin ako? Kailangan kong kumain ng 3 beses sa isang araw para mabusog. Kailangan ko ng lugar na mahihigaan. Hinarap ko ang aking kalungkutan ng mag-isa. Tiniis ko ang lahat ng aking pasakit ng mag-isa. Pinasan ko ang matinding pagod ng mag-isa.
at inasikaso ko ang sarili kong karamdaman ng mag-isa. Katulad lang din ako ng iba. Kung walang pananalig, kung walang pagharap sa Diyos at pagbabasa ng kanyang mga salita, hindi natin mauunawaan ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan at hindi natin makikilala ang mga positibong bagay mula sa mga negatibong bagay. Ang magagawa lang natin ay sundin ang mga uso, ang masasamang makamundong uso. Nahihirapang makasulong sa bawat hakbang dahil sa mga tanikala ng kasikatan at kayamanan, pinaglalaruan, niyuyurakan, at sinasaktan ni Satanas. Isang babala sa akin ang pagkamatay ng aking kaklase at guro. Kung nanatili ako sa landas ng paghahabol sa kasikatan at kayamanan, matutulad lang din ako sa kanila. Nang mapagtanto ito, saka ko lang naramdaman ang tunay na takot. Nagdasal ako sa Diyos. Handa na akong iwaksi ang mga tanikala ng kasikatan at kayamanan. Magkaroon ng tunay na pananalig at tahakin ang landas ng paghahangad sa katotohanan at pagpapasakop sa Diyos. Ang pag-unawa sa katotohanan ang tanging paraan para mabitiwan ang mga maling paghahangad. Totoo talaga iyan. Ang mga salita ng Diyos ang nagpatibay sa aking pasya. May isang partikular na sipi na lubhang nakaantig sa akin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, "Handa ba kayong tamasahin ang aking mga pagpapala sa lupa, mga pagpapalang katulad ng mga nasa langit? Handa ba kayong pahalagahan ang pag-unawa sa akin, ang pagtatamasa ng aking mga salita at ang pagkakilala sa akin bilang ang pinakamahalaga at makabuluhang mga bagay sa inyong buhay? Kaya ba talaga ninyong lubos na magpasakop sa akin na hindi iniisip ang inyong sariling mga interes? Kaya ba talaga ninyong tulutan ang inyong sarili na patayin ko at akayin ko gaya ng isang tupa? Mayroon bang sino man sa inyo na may kakayahang kamtin ang ganyang mga bagay? Maaari kaya na ang lahat ng aking tinatanggap at tumatanggap ng aking mga pangako ay yaong mga nagkakamit ng aking mga pagpapala? May naintindihan ba kayo na anuman mula sa mga salitang ito? Kung susubukin ko kayo, kaya ba ninyong lubusang ilagay ang inyong mga sarili sa aking pagsasaayos at sa gitna ng mga pagsubok na ito, hanapin ang aking mga intensyon at damhin ang aking puso? Hindi ko nais para sa iyo na makapagsalita ng maraming makabagbag damdaming salita o makapagsabi ng maraming nakasasabik na kwento. Sa halip, hinihingi ko na makaya mong magpatotoo ng mainam sa akin at na makapasok ka ng lubusan at malaliman sa realidad. Kung hindi ako nagsalita ng tuwiran, tatalikuran mo kaya ang lahat ng bagay sa iyong paligid at tutulutan ang iyong sarili na gamitin ko? Hindi ba ito ang realidad na aking hinihingi? Sino ang nakakatarok sa kahulugan ng aking mga salita? Subalit hinihingi ko na huwag na kayong mabigatan pa sa mga pagdududa, na maging aktibo kayo sa inyong pagpasok at intindihin ang diwa ng aking mga salita. Pipigilan kayo nito na magkamali sa pag-unawa sa aking mga salita at malabuan sa ibig kong sabihin, at sa gayon ay lumabag sa aking mga atas administratibo. Sana ay naiintindihan ninyo ang aking mga layunin para sa inyo sa aking mga salita. Huwag na ninyong isipin pa ang sarili ninyong mga pag-asam at kumilos kayo ayon sa inyong matibay na pagpapasya sa aking harapan na magpasakop sa mga pagsasaayos ng Diyos sa lahat ng bagay. Dapat ang lahat niyaong tumatayo sa loob ng aking sambahayan ay gawin ang lahat ng kanilang makakaya.
dapat mong ihandog ang iyong pinakamahusay hanggang sa huling bahagi ng aking gawain sa lupa. Handa ka ba talagang isagawa ang gayong mga bagay? Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, sobra ako naantig. Nabumuhos na ang mga luha ko. Naramdaman ko ang Diyos sa mismong tabi ko, na parang kaharap ko siya. At tinatanong niya ako kung handa akong isuko ang lahat sa Kanya at tanggapin ang Kanyang mga pagsasaayos at magpasakop sa Kanya. Naisip ko si Pedro. Ang kanyang panghabang buhay na hangarin ay ang mahalin at palugurin ng Diyos. At sa huli, naging mapagpasakop siya sa Diyos hanggang kamatayan. Minamahal ang Diyos ng sukdulan. Ipinako siya sa krus ng patiwarik para sa Diyos. Naging isang matunog na saksi at namuhay ng makabuluhang buhay. Naisip ko ang nakaraan. Nung narinig ko ang walang kwentang sinabing iyon ng kaklase ko. Isinakripisyo ko ang aking kabataan at kalusugan. Desperadong hinahabol ang kasikatan, kayamanan at katayuan para sa paghanga ng iba. Ginagawang lubos na miserable ang buhay ko. Inalis ako ng Diyos sa maraming tao. At pagkatapos, ay iniligtas ako sa bingit ng kamatayan. Napakaswerte ko na makalapit sa Diyos at makarinig sa Kanyang tinig. Personal na tinatanggap ang Kanyang pagdidilig at pagpapastol. Ito ang kamanghamanghang pagliligtas sa akin ng Diyos. Sa mga huling araw, nagpahayag ang Diyos ng napakaraming katotohanan upang linisin at iligtas tayong mga tao, upang maiwaksi natin ang mga satanikong disposisyon, maging ganap na malaya mula sa mga hadlang ng impluwensya ni Satanas, at hindi na mapinsala ng katiwalian ni Satanas, bago tayo tuluyang dalhin sa kanyang kaharian. Hindi ko pwedeng palampasin ang pambihirang pagkakataong ito na iligtas at gawing perpekto ng Diyos ang tao. At lalong hindi ko maaaring biguin ang Diyos sa kanyang puspusang pagsisikap. Kailangan kong magkaroon ng tunay na pananalig at hangarin ang katotohanan. Sa isiping ito, sinabi ko sa Diyos sa puso ko, Diyos ko, handa na ako. Kahit wala nang maiwan sa akin sa pagtanda ko, walang kasikatan o kayamanan, nais ko pa ring magpasakop sa iyong mga pagsasaayos, maging isang taong nakikinig sa iyong mga salita at nagpapasakop sa iyo at gumagawa sa tungkulin ng isang nilikha. Pagkatapos niyon, ipinasa ko ang pamamahala ng negosyo sa anak ko. At sa wakas, ay ganap na akong nagpaalam sa dati kong buhay. Bumuti ang kalusugan ko. Hindi nagtagal, nagkaroon ako ng tungkulin sa iglesia at nagsimulang maranasan ang mga tao at bagay na isinaayos ng Diyos. Nakatuon na ako ngayon sa paghahangad sa katotohanan at pagkatuto ng mga aralin. At nakaramdam ako ng isang uri ng kapayapaan na hindi ko kailanman naranasan noon. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.